Good morning po, Yusek. Yusek, dahil nga po sa mga school violence, Dumanhog Mayor Gica wants to implement a total cell phone ban in schools. And although LGUs have the authority to implement policies within their respective jurisdictions, how do you view this policy po? Sino po ulit siya? Sino nagpapa-implement? Cebu Dumanhog Mayor Gica po. Okay. Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan, ang namumuno sa mga eskwelahan. At ang ating nabasa yata ay isusole after the school year, after the school year ends, no? Tama ba? Bago magtapos, o before the school year ends, or after. After, right? So, hindi ko alam kung tama po ba yung penalty na ibibigay kung makatwiran ba siya o reasonable. Pero ma'am, would Malacanang consider supporting a nationwide cellphone ban in schools? And ano po yung nakita niyong benefits to students and teachers? Actually, humingi po tayo ng opinion kay Secretary Sani Angara. Sa ngayon po ay hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Pero may mga schools na po, especially sa mga private schools, ay talaga pong ban ang cellphones during classes. So, ibinabalik naman to or hindi kailangan mailabas ito during classes. So, but pwede naman nilang gamitin, especially pag kailangan po ng mga sa emergency cases. Thank you po, Yusek. Follow-up question, Tina Maralit, The Manila Times. Ma'am, related din po sa question ni Clay. DILG Secretary Remulla proposed the amendments to our gun laws dahil nga po sa mga nangyaring school violence. Is the palace inclined to support this? Depende po, ano po yung magiging proposal kung ito naman po ay makakabuti talaga para sa lalong proteksyon at seguridad ng ating mga kababayan. Hindi po naman talaga kailangan sobrang yung binibigay na leeway para ikaw ay magkaroon ng armas, lalong-lalo na kung hindi ka naman responsable. Thank you po. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Good afternoon po, Yusek. Yusek, may we have the palace's reaction on the statement posted by the Chinese embassy in reaction to Defense Secretary Gilbert Teodoro's stance on China issue? Ulitin po natin, ang Pangulo po, ang direktiba po, patungkol po sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, lalo-lalo po patungkol sa West Philippine Sea, dapat ay daanin sa diplomatikong pamamaraan. We could protect our rights, we could fight for our interests in a diplomatic manner. Yan naman po ang nais ng Pangulo. Wala naman po tayong provokasyon, wala naman po tayong aggression, at wala naman din pong pananakop na ginagawa ang Pilipinas kahit kanino mang teritoryo. Ang China, ang bansang China ay tumutupad sa kanilang batas at sa kanilang polisiya. Ganon din po ang Pilipinas. At si Secretary Gibo ay tumutupad lang din sa kanyang mandato, kagaya rin po ng mga opisyales ng bansang China. So, kung ano man po ang detalye pa na patungkol sa tugon na ito, ay maaari po nating itanong to kay Secretary Tess Lazaro. But at least can we describe the relationship now between the Philippines and China, considering na masyadong maanghang yung palitan ng salita ni na Secretary Gibo and as well as other Chinese officials? Sa atin po, sa parte po ng Pilipinas, itinuturing pa rin pong maganda ang relasyon ng ating bansa sa bansang China. So, hindi naman po nagkakaroon ng anumang rift o sigalot dahil lang sa mga mensahe ng ating Defense Secretary. Para po sa huling katanungan, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. May natanggap na po bang update ang Malacanang sa estado ng stranded na Filipino seafarers sa Strait of Hormuz? At anong plano ng pamahalaan dahil may report na
na suspinde o sinuspinde ng International Maritime Organization yung kanilang emergency evacuation plan kasunod ng pag-atake dun sa 2 barko. At wala po bang mga Pinoy na nadamay sa insidente? Nag-report po si Secretary Hans Kakdak sa ating Pangulo at ibibigay ko rin po sa inyo ang ilang detalye patungkol po sa stranded Pinoy seafarers. MV Ever Lovely na may 21 Filipino crew on board ang sinasabing inatake ng Iran habang papalabas ng Strait of Hormuz. Walang nasakta na 21 Filipino mula sa 21 Filipino crew kabilang ang captain or kapitan ng vessel. Nanatiling seaworthy ang vessel at nagpapatuloy ng biyahe. Inaasahang makakarating ang MV Ever Lovely sa Singapore sa July 5. Nakatutok ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay nitong tripulante. May isa pang Panama flag tanker na inatake sa Strait of Hormuz. Ito ang oil tanker na may pangalang Kiku at lula nito ang 19 Filipino crew. Nananatiling seaworthy ang vessel at nagpatuloy sa biyahe. Walang nasaktan na 19 Filipino sailors na sakay nito. Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance. So sa ngayon ay 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 ships ang nakalabas na sa Strait of Hormuz. So habang nasa 3,800 Filipino seafarers pa ang nakasampa ng barko sa Persian Gulf. So, nanatili po nakatutok ang mga otoridad sa kanilang kalagayan. Yung pagdating po sa Singapore ng Filipino seafarers, pauwi na ba sila? Yun lang po ang naibigay na detalye sa atin ni Secretary Hans Kakdak at itatanong ko po sa kanya yung follow-up question po ninyo.